Ninanakaw ang buhay mo habang nagpapakatanga ka. Habang nagdurugo si Tess kakahugot ng barya para sa gamot ng ina, nagpapakasarap sa mamahaling kondo ang asawa niya at ang kabit nito gamit ang mismong ipon nila. Pabigat ka, Tess! Malupit na sumbat ni Ricardo. Pero hindi niya alam, ang basahang itinapon niya ang reynang may hawak ng kanyang hininga. Oras na para bawiin ang korona. Handa na ba siyang durugin sila? Ninanakaw ang buhay mo habang nagpapakatanga ka. Habang nagdurugo si Tess kakahugot ng barya para sa gamot ng ina, nagpapakasarap sa mamahaling kondo ang asawa niya at ang kabit nito gamit ang mismong ipon nila. Pabigat ka, Tess. Malupit na sumbat ni Ricardo. Pero hindi niya alam, ang basahang itinapon niya ang reynang may hawak ng kanyang hininga. Oras na para bawiin ang korona. Handa na ba siyang durugin sila? Si Tess? Isang matandang katulong na lang yon sa bahay na ito, Stella. Huwag kang mag-alala. Nakuha ko na ang huling sentimo sa ipon ng nanay niya. Ngayon, mabibili na natin ang kondo na pangarap mo. Ang mga salitang yon na binigkas ni Ricardo sa kabilang linya ng telepono ay tila mga laso na pumatak sa pandinig ni Tess. Unti-unting sumisira sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Nakatayo siya sa dilim ng pasilyo, sa labas mismo ng kanilang silid. Hawak ang isang tray ng mainit na sopas na kinuha pa niya ang oras upang ihanda sa gitna ng madaling araw. Galing siya sa kusina. Tinitiis ang hapdi ng likod at ang antok para lamang pagsilbihan ang asawang akala niya ay pagod mula sa mahabang oras ng pagtatrabaho. Ngunit ang init ng sopas na sadyang inilaan niya para sa kaginhawaan ni Ricardo ay tila naging yelo sa kanyang mga kamay, kasing lamig ng katotohanang sumampal sa kanya ng walang babala. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 10 taon, ang mga gabing hindi siya natulog para ayusin ang mga sablay na dokumento ng kumpanya nito, ay binaliwala at ginawang katatawanan sa isang iglap. Nanginig ang kanyang mga daliri at ang kahoy na tray ay nagsimulang gumanit sa kanyang balat hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagbasag ng porselana ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, bumasag sa katahimikan ng gabi at tila hudyat ng pagkadurog ng kanyang sariling mundo. Hindi niya naramdaman ang talsik ng mainit na likido sa kanyang mga paa. Bagkus ay ang tila pagpisil niyang isang higanteng kamay sa kanyang puso na hindi siya hinahayaang huminga. Ang bawat patak ng sabaw sa sahig ay tila mga luha ng kanyang dangal na niyurakan ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, hindi na niya inisip ang sakit ng kanyang balat, kundi ang kaligtasan ng kanyang ina. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa silid ni Nanay Rosa. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng nakabibinging takot. Ang hangin sa loob ng kwarto ay amoy gamot at matanda, isang paalala ng marupok na kalusugan ng kanyang ina. Sa ilalim ng malambot na unan, kung saan laging itinatago ng matanda ang maliit at pulang passbook na naglalaman ng kanilang huling pag-asa, ay wala na siyang nakapa, kundi ang malamig at walang lamang tela ng punda. Ang pera para sa operasyon sa puso ni Nanay Rosa, ang halagang inipon nila mula sa pagtitipid sa pagkain at pagtitiis sa hirap, ay nilamon na ng kasakiman ni Ricardo. Ang bawat pahina ng kanyang gunita ay tila nasunog, naiwan lamang ang abo ng pagtataksil. Nagising si Nanay Rosa dahil sa kalabog at sa hikbi ni Tess na hindi na mapigilan. Nakita ng matanda ang kanyang anak na nakaluhod sa sahig. Ang mga kamay ay nakabaon sa muka habang ang katawan ay nayayanig sa tindi ng sakit. Sa isang sandali, ang mukha ni Nanay Rosa ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang kanyang kamay ay mahigpit na kumapit sa kanyang dibdib. Ang tunog ng kanyang paghinga ay naging gapi. Tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla bago siya tuluyang bumagsak pabalik sa kama, walang malay at tila wala ng buhay. Sa loob ng puting silid ng ospital, ang tanging maririnig
ay ang mekanikal at paulit-ulit na tunog mula sa monitor na nagpapakita ng mahinang tibok ng puso ni Nanay Rosa. Ang bawat guhit ng berde sa screen ay tila isang marupok na sinulid na nag-uugnay sa matanda sa mundong ito. Lumapit ang doktor. Ang mukha ay seryoso at walang bahid ng pag-asa habang iniabot ang isang pirasong papel na tila hatol ng kamatayan. Kailangan nating operahan ang iyong ina sa loob ng susunod na 24 na oras, Tess. Ito ang halagang kailangang bayaran sa accounting bago tayo makapagsimula. Tumingin si Tess sa puting kisame ng ospital. Ang kanyang mga bulsa ay walang laman at ang kanyang asawa ay kasalukuyang nasa bisig ng iba. Nilulustay ang perang dapat ay magliligtas sa kaisa-isang taong nagmamahal sa kanya ng tunay. Paano niya itatayo ang kanyang sarili mula sa pagkakalugmok na ito? Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang pusong paulit-ulit na pinatay ng mga taong dapat ay nag-aalaga rito? Ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na sirkulasyon ng hangin sa pasilyo ng ospital ay tila sumasakal sa huling hibla ng pag-asa ni Tesse. Nakaupo siya sa isang matigas na upuang plastik. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa sariling katawan habang pilit na pinipigilan ang panginginig na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Bawat yabag ng sapatos ng mga nurse at doktor na dumadaan ay tila isang mabigat na pasanin na dumadagan sa kanyang dibdib. Sa kanyang harapan, ang pintuan ng intensive care unit ay nananatiling sarado. Kasing ilap ng pagkakataong mabuhay ang kanyang ina kung hindi siya makakahanap ng salapi. Nang mamataan niya ang pamilyar na figura ni Ricardo na naglalakad sa dulo ng pasilyo, panandali ang nagliwanag ang kanyang paningin. Iniisip na marahil ay may natitira pang malasakit ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Ricardo, salamat at dumating ka. Kailangan ni Nanay ang operasyon ngayon din. Kinuha mo ang lahat ng ipon niya. Pakisama naman, ibalik mo lang ang para sa ospital. Ang pagsamo ni Tess, ang kanyang boses ay paos at basag habang mahigpit na nakahawak sa braso ng asawa. Ngunit ang Ricardo na nasa harapan niya ay hindi ang lalaking minahal niya. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalala. Bagkus ay puno ng pagkairita at pagkamuhi. Marahas nitong iwinaksi ang kamay ni Tess na tila ba ang hawak ng asawa ay isang dumi na ayaw nitong dumikit sa kanyang mamahaling polo. Tumigil ka nga sa pag-iingay, Tess. Nakakahiya ka. Pinagtitinginan tayo ng mga tao rito. Isang malaking pagkakamali na pumunta pa ako rito para lang pakinggan ang mga drama mo. Ang bulyaw ni Ricardo, ang bawat salita ay tila isang matalim na balaraw na humihiwa sa puso ni Tess. Pera ko ang nagpapatakbo sa buhay ninyo. Kung naging maayos ka lang sanang asawa, kung hindi ka naging ganyang kapabayaan sa sarili mo at palaging mukhang katulong, hindi sana ako maghahanap ng ligaya sa iba. Kasalanan mo ang lahat ng ito, kaya huwag mo akong sisisihin kung unahin ko ang sarili kong kaligayahan kaysa sa matandang yan na pabigat na sa atin. Napatulala si Tess. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbahan ng malaking bara na hindi niya malunok. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Naramdaman niya ang aktwal na pananakit ng kanyang sikmura at ang pangangatog ng kanyang mga tuhod hanggang sa mapaluhod siya sa malamig na tiles. Sa gitna ng kanyang pagluha, kumuha si Ricardo ng ilang pirasong barya at isang gusot na ₱100 mula sa kanyang pitaka. At nang walang pag-aalinlangan ay itinapon ito sa sahig, malapit sa paanan ni Tess. Iyan, bumili ka ng kape mo para magising ka sa katotohanan. Huwag mo na akong tatawagan muli para sa pera dahil wala ka nang makukuha sa akin. Nang makaalis si Ricardo, ang tanging naiwan kay Tess ay ang tunog ng sariling paghikbi na pilit niyang ikinukubli sa pamamagitan ng pagtakip ng palad sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, ang kanyang telepono ay umilaw sa dilim ng kanyang bulsa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa kanya.
Pagbukas niya rito, ang kanyang puso ay tila tuluyang huminto sa pagtibok. Isang larawan ni Stella ang bumungad. Nakahiga ito nang may mapang-uyam na ngiti sa gitna ng malambot at bagong biling kama na alam ni Tess na binayaran ng perang dapat ay magliligtas sa kanyang ina. Ang kaibahan ng karangyaan ng kanyang kalaguyo at ang kahirapan ni Tess sa loob ng ospital ay isang malupit na biro ng tadhana. Tiningnan ni Tess ang kanyang ina sa kabila ng salamin ng DACU. Ang mga tubo na nakaakabit dito ay tila mga tanikala ng kawalang pag-asa. Alam niyang kung sasabihin niya ang katotohanan kay Nanay Rosa tungkol sa kataksilan ni Ricardo at sa pagkawala ng kanilang pera, ang stress na yon ang tuluyang kikitil sa buhay ng matanda. Napakuyom ang kanyang mga palad. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang balat hanggang sa makaramdam siya ng bahagyang hapdi. Nakatayo siya sa gitna ng dalawang nag-uumpugang bato. Ang panatilihin ang katahimikan at panoorin ang paghina ng kanyang ina o ang ilantad ang lahat at harapin ang panganib na mamatay ito sa tindi ng sama ng loob. Paano niya itatago ang ganito kalaking dumi sa ilalim ng basahang siya rin ang naglalaba? Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa bawat alaala ng ligaya na minsang nanahan sa mga dingding na ito. Pagbalik ni Tess mula sa ospital, ang bawat sulok ng kanilang tahanan ay tila naging estranghero sa kanya. Ang mga kurtinang siya mismo ang pumili, ang mga bulaklak sa florera na unti-unti nang nalalanta, at ang amoy ng alak na naiwan ni Ricardo sa sala ay pawang mga paalala ng isang buhay na itinayo sa ibabaw ng buhangin. Nilapitan niya ang bahaging sahig kung saan nabasag ang tray ng sopas kanina. Ang mantsa ng sabaw ay tuyo na. Nag-iwan ng isang madilim at pangit na marka sa makinis na tiles, katulad ng paraan kung paano dinungisan ni Ricardo ang kanyang dangal. Marahan siyang lumuhod, hindi para manalangin, kundi para linisin ang tanging ebidensya ng kanyang huling pagpapakababa. Ang bawat kuskos ng basahan ay tila isang pagbura sa 10 taon ng kanyang pagiging bulag at bingi sa katotohanan. Mula sa bintana ng kanilang silid, tanaw ni Tess ang naglalakihang mga ilaw ng imperyo, ang tsuway ng mga restauran na naging simbolo ng tagumpay ni Ricardo. Sa malayo, ang pangalan ng kanyang asawa ay nagniningning sa neon na pula at asul. Ngunit sa loob ng mga dokumento ng kumpanyang yon, ang tunay na nagpapatakbo ay ang multo. Si Tess. Siya ang nagsulat ng bawat menu. Siya ang nag-ayos ng bawat schedule ng mga supplier. At siya ang nagtapos sa mga kalkulasyong hindi kayang unawain ng mapurol na utak ni Ricardo. Binuksan niya ang kanyang lumang laptop, ang kaisa-isang gamit na hindi binili ng pera ni Ricardo. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang pagod na mukha na nagpapakita ng isang maze ng mga numero at spreadsheet na tanging siya lamang ang nakakaalam kung paano basahin. Sa gitna ng kanyang pag-usisa sa mga pinakabagong transaksyon, natagpuan ni Tess ang isang malaking butas. Isang pagkakamali sa buwis at isang serye ng mga ilegal na paglalabas ng pondo na ginawa ni Ricardo para tustusan ang luho ni Stella. Kung ito ay nangyari noong nakaraang buwan, agad nagagawa ng paraan si Tess para itama ito, para protektahan ang kanyang asawa mula sa posibleng pagkakakulong. Ngunit ngayon, ang kanyang mga daliri ay huminto sa ibabaw ng keyboard. Tinitigan niya ang cursor na kumukurap, tila isang mapanghamong mata na naghihintay sa kanyang susunod na hakbang. Sa halip na itama ang mga numero, marahan niyang pinindot ang icon ng pag-save, hinayaan ang mga ebidensya ng korupsyon na manatili sa system, naghihintay na lamang ng tamang panahon para sumabog. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ekspresyong hindi pa niya kailanman nagamit sa buong buhay niya. Tumayo siya at lumapit sa tokador, binuksan ang maliit na kahon ng kanyang mga alahas. Kinuha niya ang kanyang singsing sa kasal, ang gintong pag-aari, na dati ay itinuturing niyang pinakamahalagang kayamanan.
Marahan niya itong hinubad mula sa kanyang daliri. At sa unang pagkakataon, sa loob ng isang dekada, naramdaman niya ang kagaanan ng kanyang kamay. Hindi niya ito itinapon. Sa halip, inilagay niya ito sa loob ng isang maliit na drawer, katabi mismo ng bote ng gamot sa puso ni Nanay Rosa. Ang pagtatabing iyon ay isang sumpa at isang pangako. Ang bawat luhang pumatak para sa singsing na ito ay babayaran ng bawat sentimong ninakaw ni Ricardo sa kanyang ina. Nabalik lamang ang diwa ni Tess nang marinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba at ang mabibigat na hakbang ni Ricardo na pumasok sa bahay. Amoy alak ito at puno ng kayabangan habang pasigaw na tinatawag ang kanyang pangalan. Tess! Nasaan ang mga resibo ng Mr. Chen? Kailangan ko yun bukas para sa meeting. Ang sigaw ni Ricardo ay nagmula sa ibaba, puno ng awtoridad na tila ba kinakausap lamang nito ang isang utusan. Huminga ng malalim si Tess, isinara ang kanyang laptop nang walang tunog at humarap sa salamin para ayusin ang kanyang mukha. Pagbaba niya, nakita niya si Ricardo na nakasandal sa sofa. Hinihintay siyang lumapit para pagsilbihan ito. Sa halip na magpakita ng galit, lumapit si Tess na may dalang baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay kasing amo ng isang tupa, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kasing talas ng isang nakatagong patalim. Heto na, asawa ko. Huwag kang mag-alala, lahat ay nasa ayos na. Ang malambing niyang sagot. Habang sa loob niya ay binibilang na ang mga sandali bago tuluyang gumuho ang mundong kinalalagyan ng huwad na hari. Ngunit hanggang kailan niya kayang panindigan ang ganitong klaseng pagkukunwari bago siya mismo ang lamunin ng sarili niyang galit. Ang bawat hakbang ni Stella, papasok sa imperyo, ay tila mga bakas ng maruming putik sa isang malinis na altar. Nakasuot ang babae ng isang mamahaling seda na pulang damit na ang bawat pagkislap ng mga hiyas sa leeg nito ay tila sumisigaw ng katotohanang binili iyon gamit ang perang dapat ay pambayad sa ospital ni Nanay Rosa. Umupo siya sa gitna ng restaurant, ang kanyang kilos ay puno ng kapangyarihang hindi naman sa kanya, habang ang mga mata ay mapanghamong naglilibot hanggang sa tumigil ang mga ito kay Teso. Si Tess, na noon ay abala sa pag-aayos ng mga mesa, ay nakaramdam ng isang matinding lamig na gumapang sa kanyang batok, isang babala na ang kanyang pasensya ay muling susubukin sa harap ng maraming tao. Waitress? O baka dapat kitang tawaging ate? Ang malakas na tawag ni Stella, na ang bawat salita ay may halong pang-uuyam na tila isang kuskos ng matalim na bakal sa ibabaw ng makinis na salamin. Masyadong matabang ang selyo ng bahay ninyo. Ganito ba talaga ang panlasa ng mga taong, alam mo na, tuyot at walang buhay? Ang tawa ni Stella ay umalingaw-ngaw sa buong silid, dahilan upang mapatigil ang ibang mga parokyano at mapako ang kanilang pansin sa tahimik at simpleng babaeng nakatayo sa harap ng mesa. Hindi kumibo si Tess, bagkus ay nanatiling nakatitig sa mangkok ng soup na niluto gamit ang lihim na recipe ng kanyang ina, ang tanging bagay na itinuturing niyang sagrado. Bago pa makasagot si Tess, ang pagbukas ng pintuan sa likod ay naghatid kay Ricardo, na noon ay mukhang masigla at nakangiti, hanggang sa makita niya si Stella. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na naglaho nang tumingin siya kay Tess, pinalitan ng isang madilim na anyo ng pagkairita. Tess! Ano na naman itong ginagawa mo? Hindi mo ba alam kung paano pagsilbihan ng maayos ang ating pinakamahalagang panauhin? Ang boses ni Ricardo ay puno ng puot. Tila ba si Tess ay isang malaking pagkakamali sa kanyang perpektong mundo? Kung hindi ka marunong magluto ng tama, umalis ka na lang sa kusina. Masyadong cheap ang presensya mo rito, nakakasira ng gana sa mga kliyente. Sa harap ng mga empleyado at ng kanyang kalaguyo, hinayaan ni Ricardo na yurakan ang huling pirasong dignidad na mayroon ang kanyang asawa. Marahang lumapit si Stella at sadyang itinulak ang mangkok ng mainit na soup
Dahilan upang mahulog ito at mabasag sa paanan ni Tess. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana ay tila naging hudyat ng muling pagkadurog ng damdamin ni Tess, ngunit sa pagkakataong ito, walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kaguluhan at ng mapanirang tingin ni Ricardo, lumuhod si Tess para pulutin ang mga piraso. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa matatalim na gilid ng basag na mangkok, ngunit hindi siya nanginginig. Sa bawat dampi ng kanyang balat sa porselana, naramdaman niya ang isang uri ng tigas na hindi pa niya kailanman naramdaman. Mas masakit ang mga salitang narinig niya kaysa sa anumang sugat na maidudulot ng mga kristal na ito sa kanyang mga kamay. "Pasensya na po, ma'am. Lilinisin ko lang po ito." Ang mahinahong sabi ni Tess, ang kanyang boses ay tila isang patag na linya ng kuryente na walang emosyon. Tumalikod na si Ricardo para aluin si Stella, inakbayan ng babae na tila ba ito ang reyna ng kanyang buhay, habang si Tess ay naiwan sa sahig, nag-iisang namumulot ng tila mga abo ng kanyang sariling pagsasakripisyo. Ngunit bago pa man makalayo ang dalawa, mabilis na lumapit si Stella sa tabi ni Tess. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila amoy ng isang nabubulok na kasinungalingan. "Sa susunod na buwan, Tess, huwag ka nang mag-abalang maglinis," bulong nito, na ang bawat pantig ay puno ng kamandag. "Dahil sa susunod na buwan, ako na ang tatawaging Mrs. Makaraig sa bahay at sa kumpanyang ito." Tumingala si Tess. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang bagyo. "Sana umabot ka sa susunod na buwan, Stella." Ang mahinang sagot ni Tess, na tila isang panalangin na galing sa kaibuturan ng isang pusong namatay na. Ang nangiti sa mga labi ni Stella ay panandaliang naglaho, napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaba nang makita ang lamig sa paningin ni Tess. Anong lihim ang itinatago ng babaeng akala nila ay wala ng laban? Hanggang kailan mananatiling nakayuko ang leeg ng isang taong binalian na ng bawat buto? Ang bawat patak ng tinta mula sa bolpen ni Ricardo ay tila isang huling pirma sa sarili niyang hatol, bagaman hindi niya ito nalalaman. Sa loob ng malamig at madilim na opisina ng imperyo, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang asul na sinagmula sa monitor ng computer, kung saan abala si Ricardo sa pakikipagpalitan ng mga mensahe kay Stella. Ang kanyang mga tawa ay tila mga hiyaw ng katusuhan na bumabasag sa katahimikan ng silid, habang sa kanyang harapan ay nakasalansan ang mga papeles na inihanda ni Tess. Ito ang araw ng muling pagpirma sa mga kontrata ng kanilang mga pangunahing supplier at ang pagpapanibago ng mga dokumento ng kumpanya. Ang mga gawaing itinuturing ni Ricardo na nakakabagot at mas mababa sa kanyang katayuan. "Pirudahan mo na ang mga ito, Ricardo. Kailangan na nating maipadala ang mga kopya sa legal department bago maghapon." Ang mahinahong paalala ni Tess habang inilalagay ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang boses ay walang panginginig, bagaman ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok sa kaba. Pinanood niya ang bawat galaw ng asawa, ang mabilis at walang pag-iingat na pagpirmang ginagawa nito habang ang atensyon ay nananatili sa screen ng telepono. Hindi man lang tiningnan ni Ricardo ang mga maliliit na letra sa ilalim ng bawat pahina, ang mga probisyong binago ni Tess nang may matinding ingat. Sa ilalim ng bagong kasunduan, ang karapatang magpatakbo at ang kontrol sa mga pangunahing account ay hindi na nakatali sa pangalan ni Ricardo bilang may-ari, kundi sa taong humahawak ng titulong giya ng operasyon, isang titulong tanging si Tess lamang ang may hawak. "Ayoko nang makakita ng ganito karaming papel sa susunod, Tess. Nakaka-stress ang mga boring na details na ito. Kaya ko nga kinuha ang mga secretary at accountants para dito, di ba? Pero dahil gusto mong magpaka-hero, sige, ayusin mo na yan." Ang naiiritang sabi ni Ricardo, bago nito mabilis na ibinalik ang folder sa kanya
nang hindi man lang nag-aangat ng tingin. Ang pagmaliit nito sa kakayahan ni Tess ang naging pinakamabisang sandata niya. Ang kayabangan ni Ricardo ang naging tabing na nagkubli sa unti-unting pagkawala ng kanyang kapangyarihan. Sa bawat pag-alis ng asawa sa silid, nararamdaman ni Tess ang bigat na nawawala sa kanyang balikat. Pinalitan ng isang malamig at tiyak na layunin. Pagkatapos ng sandaling iyon, nagtungo si Tess sa isang tanggapan kung saan ang bawat dokumentong hawak niya ay tatatakan ng opisyal na pagkilala. Sa kanyang mga kamay ay ang mga orihinal na sulat kamay na recipe ni Nanay Rosa, ang mga lihim na sangkap na nagbigay ng buhay sa imperyo, ang amoy ng lumang papel at ang mga kupas na tinta ng kanyang ina ay nagdala ng init sa kanyang dibdib. Isang paalala na ang kanyang ipinaglalaban ay hindi lamang pera, kundi ang dangal ng kanilang pamilya. Nang maramdaman niya ang dampi ng tuyong tinta ng opisyal na selyo sa kanyang mga dokumento, ang pagpapatunay na ang lahat ng mga recipe ay nakapangalan na sa kanya at sa kanyang ina, naramdaman ni Tess ang isang uri ng kagaanan na tila ba ang isang malaking bato ay naalis mula sa kanyang puso. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandaling binawi niya ang sining na ninakaw mula sa kanyang tahanan. Ngunit ang katahimikang ito ay panandalian lamang. Nang bumalik si Tess sa bahay, natagpuan niya si Ricardo na nakatayo sa gitna ng sala. Ang mukha ay namumula sa galit habang hawak ang isang folder na hindi dapat nito nakita. Ang mga dokumento ay nagkalat sa sahig, tila mga puting pakpak ng mga ibong binaril mula sa himpapawid. Ang bawat paghinga ni Ricardo ay mabigat at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa asawa. May isang bagay na hindi tumutugma sa kanyang mga account, isang pagkukulang sa pondo na hindi niya maipaliwanag. Lumapit si Ricardo kay Tess. Ang kanyang presensya ay tila isang madilim na ulap na nagbabadya ng bagyo. Ano ito, Tess? Bakit kulang ang pera sa account para sa pambayad sa bagong kotse ni Stella? May ginawa ka ba sa mga accounts ko? Ang tanong na ito ay bumasag sa huling pag-asa ng isang payapang gabi. At sa mga mata ni Ricardo, nakita ni Tess ang isang panganib na hindi pa niya kailanman nakita. Isang paghihinalang maaaring sumira sa lahat bago pa man magsimula ang kanyang paghihiganti. Ang bawat pintig sa sentido ni Ricardo ay tila isang babala ng nagbabadyang gulo. Ngunit para kay Tess, ito ay isa lamang pagkakataon upang muling isuot ang kanyang maskara ng katapatan. Nakatayo siya sa gitna ng sala, ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa harap ng kanyang katawan habang pinapanood ang asawa na tila isang hayop na naghahanap ng mapagbubuhusan ng galit. Ang mga dokumentong nagkalat sa sahig ay tila mga tuyong dahon sa gitna ng isang tagtuyot, walang buhay at madaling sunugin. Asawa ko, huminahon ka muna. Ang tinutukoy mong pera ay inilipat ko lamang sa account para sa mga unpaid taxes ng kumpanya. Ang mahinahong paliwanag ni Tess habang lumalapit siya ng dahan-dahan, ang kanyang boses ay parang isang banayad na himig na nagpapatulog sa isang mabangis na damdamin. Alam mo naman na kailangang malinis ang record mo bago ang ika-10 anniversary ng imperyo. Ayokong mapahiya ka sa harap ng mga investors dahil lamang sa isang maliit na delay sa paperwork. Narito ang report, tingnan mo kung gusto mo. Inabot ni Tess ang isang folder na puno ng mga komplikadong graph at numero. Isang labirinto ng impormasyon na alam niyang hindi na pagtitiyagaan pang basahin ng asawa dahil sa katamaran at labis na pagtitiwala sa sarili. Ang paghinga ni Ricardo ay unti-unting kumalma. Ang kanyang balikat na kanina ay tila bakal sa tindi ng tensyon ay dahan-dahang lumuwag. Kinuha niya ang folder nang hindi man lang ito binubuklat, sapat na sa kanya ang paliwanag ni Tess dahil ayaw niyang aminin sa sarili na wala siyang alam sa likod ng kanyang sariling pananalapi. Dapat lang, Tess. Siguraduhin mo lang na
Hindi ako mapapahiya kay Stella. Nangako ako sa kanya ng bagong sasakyan at ayokong magmukhang pulubi sa harap niya. Ayusin mo ang fund transfer bukas na bukas din. Sa isang iglap, ang hinala ay napalitan ng pamilyar na kayabangan at ang panganib na kanina ay nakabitin sa leeg ni Tess ay tila naging isang hangin na dumaan lamang. Kinabukasan, pinanood ni Tess mula sa bintana ng kanilang bahay ang pag-alis ni Ricardo sakay ng isang bagong-bagong asul na sports car, isang regalo para kay Stella na binili gamit ang huling pondong nakalaan sana para sa pasweldo ng mga empleyado sa susunod na linggo. Ang ungol ng makina ng sasakyan ay gumasgas sa katahimikan ng kalsada, unti-unting humihina hanggang sa muling maghari ang katahimikan ng paligid. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Tess habang nilalasap ni Ricardo ang bilis ng sasakyang iyon. Hindi niya alam na lalong bumibilis din ang paglapit ng kanyang sariling pagkawasak. Bumalik si Tess sa kanyang mesa at binuksan muli ang kanyang laptop. Ang liwanag ng screen ay sumalamin sa kanyang mga mata na tila may apoy na naglalayab sa kailaliman. Sinimulan niyang isave ang bawat screenshot ng mga illegal na fund transfers, bawat pekeng invoice na pinalusot ni Ricardo, at bawat pruweba ng paglustay ng pera ng kumpanya. Ang bawat click ng mouse ay tila isang pagtatahi ng isang lambat na unti-unting bumabalot sa leeg ng kanyang asawa. Habang ginagawa ito, nararamdaman niya ang hapdi ng bawat alaala, ang bawat gabi na nagtiis siyang mag-isa habang si Ricardo ay nasa kabilang dako ng lungsod, nagpapakasasa sa karangyaan. Ang golden moment ni Tess sa araw na ito ay nang mahanap niya ang isang lumang litrato sa loob ng file ni Ricardo, isang larawan ng kanilang kasal kung saan nakangiti silang dalawa, puno ng pag-asa. Kinuha niya ang litrato, hinawakan ito ng mahigpit at dahan-dahang itinuplad sa gitna hanggang sa magkahiwalay ang kanilang mga mukha. Hindi ito galit. Ito ay ang pinal na pagtanggap na ang babaeng nasa larawan ay patay na at ang babaeng nakatayo ngayon ay isang bagong nilalang na binuo ng sakit at determinasyon. Nagbago ang takbo ng gabi nang ang telepono ni Tess ay yumanig sa ibabaw ng ang pangalan ni Mr. Ocampo, ang pinakamalaking supplier ng karne para sa lahat ng sangay ng imperyo, ay lumitaw sa screen. Ang boses nito sa kabilang linya ay hindi na ang pamilyar na palakaibigang tono, kundi isang boses na puno ng pagbabanta at galit na tila isang bulkang malapit ng sumabog. Tess, pasensya na, pero hindi na kami makakapaghintay. 3 buwan na ang utang ni Ricardo at ngayon lang ako nakarinig na bumili pa siya ng bagong sasakyan. Kapag wala pang pambayad bago magbukas ang mga sangay ninyo bukas, puputulin ko ang lahat ng delivery. Tingnan natin kung ano ang ititinda ninyo sa mga customer ninyo. Ang bawat salita ni Mr. Ocampo ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa pundasyon ng imperyong itinayo ni Tess. Paano niya haharapin ang ganitong kalaking problema habang ang asawa niya ay abala sa pakikipagdiwang kasama ang kanyang kalaguyo? Ang bawat pabalang na utos ni Ricardo ay tila isang latay ng latigo sa katahimikan ng kanilang tahanan. Sa gitna ng sala, pabalik-balik ang asawa ni Tess. Ang kanyang noo ay punong-puno ng butil ng pawis habang ang mga kamay ay nanginginig sa takot na dulot ng tawag ni Mr. Ocampo. Ang kayabangan na ipinakita nito kanina sa loob ng bagong sasakyan ay naglaho ng parang bula, pinalitan ng isang duwag na anyo ng pagpapanik. Ayusin mo ito, Tess. Ikaw naman ang mahilig sa mga numbers at pakikipag-usap sa mga boring na suppliers na yan. 'Di ba? Gamitin mo ang galing mo para paamuhin si Ocampo. Hindi pwedeng maputol ang delivery. Malapit na ang anniversary party ko. Ang bawat salita ni Ricardo ay walang bahid ng pasasalamat. Bagkus ay puno ng pag-uutos na tila ba ang kanyang asawa ay isang kasangkapan lamang na gagamitin kapag may sira ang kanyang mundo. Huminga ng malalim si Tess. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan habang tinatanggap ang hamon.
Sige Ricardo, ako na ang bahala. Ang matipid niyang sagot. Sa loob ng kanyang dibdib, ang kaba ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi siya pupunta sa opisina ni Mr. Ocampo upang iligtas ang balat ni Ricardo. Pupunta siya roon upang simulan ang paglipat ng mga tapat na kaalyado patungo sa sarili niyang panig. Pagdating niya sa opisina ng supplier, ang hangin ay mabigat sa tensyon at ang bawat titig ng mga tauhan ni Mr. Ocampo ay puno ng pagdududa. Sa loob ng silid-pulungan, hindi humingi ng tawad si Tess para sa mga kasalanan ng kanyang asawa. Sa halip, inilatag niya ang isang bagong plano sa ibabaw ng mesa. Isang planong hindi nakatali sa pangalan ni Ricardo, kundi sa ilalim ng bagong tatag na Rosa Company. Ipinakita niya ang mga dokumento ng kumpanyang siya ang may kabuuang kontrol, ang mga bagong estratehiya sa pamamahagi, at ang garantiya ng katapatan na hindi kayang ibigay ng isang taong tulad ni Ricardo. Namangha si Mr. Ocampo at ang iba pang mga kasosyo sa negosyo. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang tunay na utak sa likod ng tagumpay ng imperyo. Ang katahimikan ni Tess sa loob ng 10 taon ay naging isang malakas na sigaw ng kredibilidad. Nagkasundo ang mga ito na itigil na ang pakikipag-ugnayan kay Ricardo sa sandaling matapos ang kasalukuyang kontrata at lihim na ilipat ang lahat ng kanilang suporta sa ilalim ng pamumuno ni Tess. Nang lumabas si Tess mula sa gusali, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha at ang isang malakas na hangin ay humihip patungo sa kanyang direksyon. Sa sandaling iyon, ang kanyang golden moment. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at marahan niyang ginalaw ang clip na nakatali sa kanyang buhok. Ang kanyang mahahabang hibla ng buhok ay malayang bumagsak sa kanyang mga balikat. Sumasabay sa indayog ng hangin sa unang pagkakataon, makalipas ang 10 taon ng pagiging ng nakapusod at nakatali. Pakiramdam niya ay tila binitawan niya ang isang mabigat na tanikala at ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila nagsisigaw ng kanyang bagong nahanap na kalayaan. Pagbalik niya sa bahay, sinalubong siya ni Ricardo na may halong kaba at pag-asa. "O, anong balita? Napaamo mo ba ang matandang iyon?" Ang tanong ni Ricardo habang hindi man lang lumalapit sa kanyang asawa. Tumango si Tess, ang kanyang mukha ay walang emosyon. "Sabi ko sa kanya na magpapadala tayo ng bahagi ng bayad sa susunod na linggo. Pumayag siya na huwag munang putulin ang delivery." Ang pagsisinungaling ni Tess, isang kasinungalingang nagbigay ng huwad na seguridad sa kanyang asawa. "Good tool ka talaga, Tess. Buti na lang at maaasahan kita sa mga dumi na ayaw kong hawakan." Ang nakakainsultong papuri ni Ricardo habang muling bumabalik sa kanyang telepono para kausapin si Stella tungkol sa gaganaping selebrasyon. Ngunit ang huling tinik ay dumating nang maglabas si Ricardo ng listahan ng mga gastusin para sa ika-10 anibersaryo ng kumpanya. Tumingin ito kay Tess nang may kalupitan na hindi pa niya kailanman nakita. "Tess, kailangan nating bawasan ang mga unnecessary expenses. Masyadong malaki ang binabayad natin sa ospital ng nanay mo. Baka pwedeng ilipat na lang natin siya sa isang public ward o kaya naman, baka oras na para hayaan na natin siyang magpahinga. Hindi na rin naman siya bumabata at kailangan ko ang perang iyon para sa pinakamalaking party sa kasaysay ng imperyo." Ang bawat salitang binitawan ni Ricardo ay tila isang kamay na sumasakal sa leeg ni Tess, isang kalapastanganan sa buhay ng kanyang ina para lamang sa isang gabi ng pansamantalang karangyaan. Ang bawat tibok ng puso ni Tess ay tila naging isang matalim na tanong. Hanggang saan kayang pumunta ng isang demonyo para lamang sa sarili nitong kapritsyo? Ang amoy ng gamot at ang mahinang daloy ng hangin mula sa aircon ng ospital ay tila sumasabay sa mabigat na paghinga ni Tess habang nakatayo siya sa labas ng silid ng kanyang ina. Ang mga salita ni Ricardo tungkol sa pagtitipid sa buhay ni Nanay Rosa ay tila mga lason na pilit niyang isinusuka sa kanyang isipan. Hindi siya papayag.
Hindi kailanman magiging kapalit ng isang marangyang piging ang huling hininga ng taong nagbigay sa kanya ng lahat. Gamit ang maliit na pondong naisalba niya mula sa paunang bayad ng mga kasosyong tulad ni Mr. Ocampo, mabilis na tinungo ni Tess ang cashier. Ang bawat pag-abot niya ng pera sa likod ng salamin ay tila isang pagbabayad para sa kanyang sariling kalayaan. Isang deklarasyon na hindi na siya kailanman aasa sa limos ng kanyang asawa. Nang bumalik siya sa loob ng silid, ang sikat ng araw ay marahang tumatagos sa kurtina, nagbibigay ng gintong liwanag sa namumutlang mukha ni Nanay Rosa. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw ng kadiliman, dahan-dahang imulat ng matanda ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo pa noong una. Ngunit nang mahagip nito ang anino ng kanyang anak, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tess, anak, ang paos na tawag ni Nanay Rosa, na tila isang marupok na bulong ng hanging dumaan sa mga tuyong dahon. Agad na lumapit si Tess at hinawakan ang nangangatog na kamay ng ina. Ang kanyang mga luha, na kanina pa pinipigilan, ay tuluyan ng bumuhos, dumidilig sa kumot na nagtatago sa kapaguran ng kanyang katawan. Nanay, nandito lang ako. Huwag kang mag-alala. Maayos na ang lahat. Hindi kita pababayaan. Ang hikbi ni Tess habang idinidikit ang pisngi sa palad ng ina. Naramdaman ni Nanay Rosa ang panginginig ng kanyang anak. Ang bigat ng mundong pilit nitong itinatago sa kanyang mga balikat. Sa kabila ng kanyang panghihina, pilit na iniangat ng matanda ang kanyang kamay para haplusin ang buhok ni Tess. Ang bawat dampi ng kanyang mga daliri ay tila isang gamot na humihilom sa mga sugat na hindi nakikita. Huwag mong hayaang sirain ka ng galit, Tess. Ang bili ng ina, ang boses ay puno ng karunungang nakuha sa mahabang panahon ng pagtitiis. Alam ko ang ginagawa ni Ricardo, pero tandaan mo, ang paghihiganti ay parang pag-inom ng lason at paghihintay na mamatay ang iba. Bawiin mo kung ano ang atin, anak. Bawiin mo ang dangal mo, ang sining ng ating pamilya, pero huwag mong hahayaang maging demonyo katulad nila. Manatili kang ikaw. Ang mga salitang ito ay tila isang angkla na nagpapatatag sa naguguluhang isipan ni Tess. Isang paalala na ang kanyang ipinaglalaban ay mas malalim pa sa pera o kapangyarihan. Ito ang kanyang golden moment. Ang pakiramdam ng init ng palad ng ina na naglalakbay patungo sa kanyang puso. Binubura ang lamig ng pagtataksil at pinapalitan ito ng apoy ng matuwid na determinasyon. Bago matapos ang araw, pumasok ang doktor sa silid para suriin ang kalagayan ni Nanay Rosa. Pagkatapos ng pagsusuri, may iniabot itong isang puting sobre kay Tess. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng misteryo. May nag-iwan nito sa reception desk para sa inyo, Mrs. Macareg. Ayaw niyang magpakilala, pero sabi niya ay para raw ito sa karagdagang gastusin sa gamot ng inyong ina. Pagbukas ni Tess sa sobre, bumungad sa kanya ang isang makapal na bundle ng pera at isang maliit na papel na may nakasulat na, "Hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito. Patuloy na lumaban. Walang pangalan, walang pirma." Ang mahiwagang tulong na ito ay tila isang senyas mula sa tadhana na may mga matapang nakakakita sa kawalang katarungang nararanasan niya. Nang makauwi si Tess ng gabing iyon, natagpuan niya ang isang itim na sobre sa ibabaw ng hapagkainan. Ito ang opisyal na imbitasyon para sa ika-10 anibersaryo ng imperyo sa pag-aakalang makikita niya ang kanyang pangalan bilang kabiyak ng may-ari. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit nang mabasa ang nakasulat. Sa ilalim ng listahan ng mga opisyal na dadalo, ang kanyang pangalan ay hindi nakalagay sa tabi ni Ricardo. Sa halip, sa maliit na bahagi ng card, nakasulat ang Teresa Macarig, Logistics and Support Staff. Ang kanyang asawa ay formal nang ibinaba ang kanyang katayuan sa harap ng buong lipunan. Ginawa siyang isang hamak na utusan sa mismong kumpanyang siya ang bumuo. Ang bawat titik sa imbitasyong yon
ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Hanggang saan ang kayang itagal ni Tess bago niya tuluyang pasabugin ang mga kasinungalingang nakabalot sa gintong imbitasyong ito? Ito ba ang sinasabi mong espesyal na luto? Basura! Isang malaking pambabastos sa aking panlasa ang pagkaing ito. Ang sigaw ng isa sa mga pinakaimportanteng panauhin ng restaurant ay umalingaw sa buong silid kainan. Tila isang kulog na bumasag sa lahat ng pagpapanggap ni Ricardo. Ang panauhin, isang tanyag na kritiko ng pagkain na sadyang inimbita para sa pre-anniversary tasting, ay marahas na ibinaba ang kanyang kutsara, dahilan upang tumalsik ang ilang patak ng madilim at mamantikang sabaw sa maputing telang takip ng mesa. Sa loob ng kusina, ilang oras bago ang kaganapang ito, marahas na itinaboy ni Ricardo si Tess mula sa harap ng kalan. "Umalis ka rito, Tess! Masyadong luma at nakakasawa na ang mga diskarte mo sa pagluluto." Si Stella ang hahawak ng menu para sa gabing ito. Siya ang may bagong pananaw, hindi tulad mong amoy bawang at pawis na lang palagi. Ang mayabang na deklara ni Ricardo habang iniaabot ang apron kay Stella, na noon ay nakasuot ng isang manipis at hindi angkop na damit para sa kusina. Hindi kumontra si Tess, sa halip marahan niyang inilapag ang kanyang lumang kwaderno sa ibabaw ng counter. Ang kwadernong alam niyang kanina pa, tinitingnan ni Stella nang may pagnanakaw sa mga mata. Ang kwadernong yon ay tila isang pain na kumikinang sa dilim. Sa loob nito, sadyang binago ni Tess ang mga sukat. Ang isang kutsarang asin ay ginawa niyang kalahating tasa at ang asukal na dapat ay nagbabalanse sa asim ay pinalitan niya ng suka. Pinanood ni Tess mula sa malayo kung paano mabilis na kinuha ni Stella ang kwaderno nang akala nito ay walang nakatingin. Ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Stella habang sinusunod ang maling instruksyon ay tila isang nakakatawang palabas para kay Tess. Ang pagpapanggap ni Stella na siya ay isang dalubhasa sa pagluluto ay unting gumuho habang ang usok sa loob ng kusina ay nagiging maitim at ang amoy ng nasunog na pampalasa ay nagsisimulang umalingasaw. Habang nagaganap ang kaguluhan sa loob, lumabas si Tess sa maliit na balkonahe ng restaurant. Ang kanyang golden moment ay ang dahan-dahang pag-inom ng isang tasa ng mainit na tsaa habang ang lamig ng hangin sa gabi ay humahaplos sa kanyang mga pisngi. Ang bawat higop niya ay puno ng kapayapaan, isang matinding kaibahan sa ingay ng mga nagliliparang plato at sa boses ni Ricardo na pilit nagdadahilan sa labas. Narinig niya ang malalakas na yabag ng mga paa ng mga panauhing nagsisialisan. Ang bawat hakbang nila ay tila mga huling patak ng ulan sa isang natapos na bagyo. Alam ni Tess na sa sandaling iyon, ang reputasyong iningatan niya sa loob ng 10 taon ay dinungisan ni Ricardo at Stella sa loob lamang ng isang oras. Nabalik ang diwa ni Tess nang makarinig siya ng isang malakas na tunog ng palad na tumama sa balat. Kasunod ang isang matinis na impit ng sakit mula kay Stella sa loob ng kusina. Pagpasok niya, nakita niya si Ricardo na nanggagalaiti sa galit. Ang kanyang mukha ay halos kulay lila na habang nakaturo ang daliri sa nangangatog na si Stella. "Wala kang kwenta. Pinahiya mo ako sa harap ng pinakamahalagang kliyente ko. Sabi mo alam mo ang sikreto ni Tess. Bakit parang lason ang ipinakain mo sa kanila?" Ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang latigo na tumatama sa pagkatao ni Stella, na noon ay umiiyak na at hindi malaman ang gagawin. Humarap si Stella kay Tess. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng puot at takot. "Ikaw, may ginawa ka sa recipe mo, di ba?" Ang iyaw nito habang ang kanyang makeup ay kumalat na sa kanyang mukha dahil sa luha. Hindi sumagot si Tess, bagkus ay lumapit siya sa counter at marahang kinuha ang kanyang kwaderno. Tumingin siya kay Ricardo nang may halong lungkot na tila isang dula. "Ricardo, ibinigay ko sa kanya ang lahat. Marahil ay hindi lang talaga sapat ang ganda para makuha ang lasa ng ating tradisyon.
Ang mahinahon niyang sabi, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang katanungang naiwan para kay Ricardo. Paano mo pangangalagaan ang isang imperyo kung ang taong pinagpalit mo sa akin ay hindi man lang kayang magtimpla ng isang simpleng soup nang hindi nasisira ang lahat? Ang katahimikan sa loob ng bahay ng mga makaraeg ay tila isang nakabibinging pasimula sa isang malakas na bagyo. Matapos ang nakakahiyang insidente sa restaurant, mas naging agresibo si Ricardo sa pagtatago ng kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng panibagong luho. Sa gitna ng sala, nakabukas ang isang malaking kahon na may tatak ng isang sikat na disenyo mula sa Europa. Ang makinis na seda ng isang kulay gintong bestida ay tila humihinga sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Bawat tahi nito ay nagkakahalaga ng libu-libong dolyar na kinuha mula sa mga huling pondo ng kumpanya. Para sa iyo ito, Estela. Gusto kong ikaw ang pinakamakinang nabituin sa gabi ng anibersaryo. Ipakita natin sa kanila kung sino ang tunay na reyna ng imperyo, ang malambing na sabi ni Ricardo habang iniaabot ang mamahaling tela sa kanyang kalaguyo. Ang bawat haplos ni Stella sa seda ay tila isang sampal sa presensya ni Tess na noon ay tahimik na nagtitimpla ng kape sa gilid. Hindi nagtagal, bumaling si Ricardo kay Tess. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging mapagmahal patungo sa isang anyo ng matinding pandidiri. Isang itim na plastic bag ang inihagis ni Ricardo sa paanan ni Tess, dahilan upang kumalat ang isang amoy ng luma at amag sa loob ng silid. Iyan ang isusuot mo, Tess. Binili ko yan sa isang ukay-ukay malapit sa palengke. Gusto kong magmukha kang kaawa-awa at luma sa gabing iyon. Para walang lumingon sa'yo, huwag mong aagawin ang atensyon ng mga tao mula kay Stella. Manatili ka sa gilid tulad ng isang anino na hindi dapat mapansin. Ang bawat salita ni Ricardo ay puno ng kamandag, isang planadong pagpapahiya upang tuluyang ibaon ang natitirang tiwala sa sarili ng kanyang asawa. Tahimik na kinuha ni Tess ang plastic na bag. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa magaspang at kupas na tela ng lumang damit. Sa halip na umiyak, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam ng kagaanan. Ang bawat pangiinsulto ni Ricardo ay tila mga huling patak ng ulan na naglilinis sa kanyang paningin. Pag-akyat niya sa kanyang silid, linuwagan niya ang pagkakahawak sa kanyang mga gamit. Inilabas niya ang kanyang huling maleta mula sa ilalim ng kama. Ang bawat piraso ng kanyang simpleng kasuotan ay itinupi niya ng may matinding ingat. Hindi dahil sa halaga ng mga ito, kundi dahil sa simbolismo ng kanyang pag-alis. Ang kanyang golden moment ay kinihiyam mo mababay kinabdadimin ay nangyari sa loob ng tahimik na kwartong yon. Marahan niyang hinila ang metal na trangka ng kanyang maleta. Ang paggalaw nito ay nagresulta sa isang tunog ng pagsasara na tila ba isang pinal na tuldok sa 10 taon ng kanyang pagtitiis. Ang bawat gamit na pumasok sa loob ng maletang yon ay isang alaala ng kanyang pagsasakripisyo na ngayon ay handa na niyang iwanan. Sa ilalim ng kanyang mga damit, nakatago ang isang sikretong lalagyan kung saan nakalagay ang isang damit na hindi kailanman nakita ni Ricardo. Isang bestidang kulay pula, kasing tapang ng apoy at kasing ganda ng isang bagong umaga na binili niya gamit ang sarili niyang ipon mula sa mga konsultasyong ginawa niya ng patago sa ibang mga kumpanya. Nang sumapit ang gabi ng anibersaryo, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng mga nag-uumpugang baso ng champagne ay nagbibigay ng isang mapalinlang na kagalakan. Sa loob ng marangyang hall, si Ricardo ay nakatayo sa gitna ng entablado. Ang kanyang dibdib ay busog sa kayabangan habang si Stella ay nakakapit sa kanyang braso, kumikinang sa gintong damit na ninakaw ang kinabukasan ng kumpanya. Tumingin si Ricardo sa kanyang relo, ang kanyang mga mata ay naghahanap sa karamihan para sa taylit na anyo ni Tess na inaasahan niyang darating na mukhang pulbi. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang panimulang bati ni Ricardo sa mikropono, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng gusali.
Sa espesyal na gabing ito, hindi lamang ang tagumpay ng imperyo ang ating ipinagdiriwang. Mayroon din akong isang mahalagang anunsyo na gagawin tungkol sa katayuan ng aking pamilya at ang simula ng isang bagong kabanata sa aking buhay. Alam ni Tess na noon ay nakatayo sa madilim na bahagi ng entrance na ang anunsyong ito ay ang formal na pagtatakwil sa kanya sa harap ng lahat ng kanilang mga kasosyo. Ngunit habang hinahawakan ni Tess ang seradura ng pinto, handa na siyang pumasok hindi bilang isang staff, kundi bilang ang bagyo na wawakasan ng lahat. Hanggang saan ang kayang itagal ng kislap ng ginto ni Stella bago ito lamunin ng nagbabagang pula ng katotohanan. Ang bawat sulok ng marangyang bulwagan ay tila nababalot ng ginto. Ngunit para kay Tess, ang kislap na ito ay tila mga peking hiyas na madaling maglaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang amoy ng mamahaling alak at ang mabangong usok mula sa mga pagkaing nakahain ay tila isang tabing na nagkukubli sa mabahong amoy ng utang at panlilinlang na itinayo ni Ricardo. Sa gitna ng entablado, nakatayo ang kanyang asawa. Ang dibdib ay busog sa kayabangan habang ang mga kamay ay malayang kumukumpas sa hangin. Tila ba siya ang hari ng buong mundo? Sa kanyang tabi, si Stella ay kumikinang sa kanyang gintong bestida. Ang bawat galaw nito ay puno ng pagyayabang na tila ba ang buong kumpanya ay sa kanya na. Ladies and gentlemen, thank you for coming to celebrate the 10th anniversary of Imperio. Ang malakas na bati ni Ricardo sa mikropono, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Ang tagumpay na ito ay bunga ng aking dugo at pawis. Maraming nagsasabi na mahirap itayo ang ganitong kalaking negosyo, but I proved them wrong. At higit sa lahat, gusto kong pasalamatan ang aking inspirasyon, ang babaeng nagbigay sa akin ng bagong buhay at enerhiya para ituloy ang laban na ito, Stella. Ang bawat salitang binitawan ni Ricardo ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa bawat alaala ng pagsasakripisyo ni Tess sa loob ng 10 taon. Walang banggit sa kanyang pangalan, walang pagkilala sa kanyang hirap. Sa mata ng lahat, siya ay naging isang anino na lamang na pilit na ibinabaon sa limot. Hinanap ni Ricardo ang tailit na anyo ni Tess sa madilim na sulok ng silid. Umaasang makikita niya ang kanyang asawa na suot ang basahang damit na ibinigay niya. Ngunit sa isang sandali, ang malalaking pintuan ng bulwagan ay marahas na bumukas nang walang anumang babala. Nagpapapasok ng isang malamig na simoy ng hangin na nagpatahimik sa buong karamihan. Mula sa liwanag ng pasilyo, isang figura ang humakbang pumasok. Hindi ito ang Tess na inaasahan nilang makita. Suot ang isang bestidang kulay pula na kasing tapang ng dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Si Tess ay naglakad ng may dignidad na tila isang reynang babawi sa kanyang trono. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang alpombra ay tila isang mabigat na pintig ng katarungan. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay napako sa kanya. Ang katahimikan ay naging napakabigat na tila ba ang bawat hininga ng mga tao ay tumigil. Ang golden moment ni Tess ay nangyari sa ilalim ng malalaking chandelier. Ang mga kristal na ilaw ay sumasalamin sa kanyang mapayapang mukha, nagbibigay ng isang ningning na hindi kayang bilhin ng anumang salapi. Ang kanyang nangingiting mga labi ay hindi nagpapakita ng puot, kundi isang uri ng matinding awa para sa lalaking nasa entablado. Sa sandaling iyon, ang kanyang kagandahan ay hindi lamang panlabas. Ito ay ang ningning ng isang pusong nakalaya na mula sa mga tanikala ng takot. Habang papalapit siya sa entablado, ang mukha ni Ricardo ay unti-unting nawalan ng kulay. Naging kasing puti ng papel, habang ang kanyang mga kamay na hawak ang mikropono ay nagsimulang manginig. Ang mga bulong ng mga panauhin ay nagsimulang kumalat na tila mga tuyong dahon sa gitna ng hangin. Huminto si Tess sa paanan ng entablado, tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa at dahan-dahang umakyat ng may katiyakan. Marahan niyang iniabot ang kanyang kamay
patungo sa mikropono. Isang galaw na tila ba binabawi niya ang kanyang sariling tinig na matagal na niyang ipinahiram sa iba. Kinuha ni Tess ang mikropono mula sa nangangatog na kamay ni Ricardo. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na apoy na lumalamon sa lahat ng kasinungalingan sa loob ng silid. Tumingin siya sa buong karamihan, ang kanyang boses. Nang magsalita, ay malinaw at puno ng kapangyarihan na tila isang batingaw sa madaling araw. Magandang gabi sa inyong lahat, ang kanyang simula, na ang bawat pantig ay tumatagos sa kaibuturan ng mga nakikinig. Ako si Teresa Macaraeg, ang asawa ni Ricardo, at higit sa lahat, ako ang tunay na nagmamay-ari at ang utak sa likod ng imperyong ito na inakala ninyong kanya. Ang mga salitang ito ay tila isang pagsabog na yumanig sa buong pundasyon ng gusali, nag-iiwan sa lahat ng isang katanungan. Ano ang gagawin ng isang huwad na hari kapag ang tunay na reyna ay nagsimula na ring magsalita? Ang bawat salita ni Tess ay tila isang malakas na hampas ng alon na sumisira sa mga kastilyong buhangin na itinayo ni Ricardo. Ang ingay ng mga bulungan sa buong bulwagan ay naging kasing ingay ng 1,000 bubuyog, punong-puno ng pagtataka at pangungutya. Sinubukan ni Ricardo na bawiin ang mikropono, ang kanyang mukha ay halos magkulay lila na sa tindi ng pagkapahiya at galit. Ano ang pinagsasabi mo, Tess? Nababaliw ka na ba? Guards, ilabas ang babaeng ito. Hindi niyo ba nakikitang nanggugulo siya sa sarili kong party? Ang hiyaw ni Ricardo, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng kaba, habang ang butil ng pawis ay sunod-sunod na pumapatak mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mamahaling kwelyo. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardya, itinaas ni Tess ang kanyang kamay patungo sa malaking screen sa likuran ng entablado. Isang mabilis na pagpindot niya sa remote control na hawak niya ang nagpabago sa lahat. Ang mga litrato ng tagumpay ng imperyo ay biglang napalitan ng mga dokumento ng bangko, mga audit report na kulay pula ang mga numero, at mga larawan ng mga pekeng invoice na nilagdaan ni Ricardo. Ang bawat pahinang lumilitaw ay tila isang malakas na sampal sa kredibilidad ng asawa. Hindi lamang ako ang utak ng kumpanyang ito, Ricardo. Ako rin ang tanging nakakaalam na ang imperyong ipinagmamalaki mo ay isang hungkag na kumpanya. Nilustay mo ang pera para sa mga luho mo. At ngayon, ang kumpanyang ito ay opisyal ng deklaradong bangkarote. Ang pahayag ni Tess, ang kanyang boses ay nanatiling kalmado at buo sa kabila ng tensyong nakapaligid sa kanya. Lumingon si Stella sa screen. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang kabuuang halaga ng utang ni Ricardo na umaabot sa milyon-milyong piso. Nang ma-realize niya na ang lalaking inaasahan niyang magbibigay sa kanya ng marangyang buhay ay wala na palang kahit 1 sentimo, ang kanyang pagkukunwari ay biglang naglaho. Sa harap ng lahat, marahas na hinubad ni Stella ang singsing na ibinigay sa kanya ni Ricardo. Isang singsing na alam na ngayon ni Tess na gawa lamang sa murang kristal. Itinapon ito ni Stella sa mukha ni Ricardo. Ang tunog ng pagtama ng maliit na hiya sa balat ay tila isang hudyat ng katapusan. Sinungaling ka! Akala ko ba ikaw ang hari dito? Wala ka palang kwenta. Ang hiyaw ni Stella, bago ito mabilis na tumakbo palabas ng bulwagan, iniiwan ang kanyang hari sa gitna ng kahihiyan. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang malalaking pintuan ay muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi isang panauhin ang pumasok kundi mga opisyal ng kapulisan na nakauniforme. Ang bawat hakbang ng kanilang mabibigat na sapatos sa ibabaw ng makinis na sahig ay tila isang martsa ng katarungan. Lumapit ang isang opisyal kay Ricardo at binasa ang kanyang mga karapatan. Isang malakas na tunog ng metal ang narinig nang maglapat ang mga posas sa mga pulso ni Ricardo. Isang malamig na yakap ng batas na kailanman ay hindi niya inasahang mararanasan. Inaresto siya
sa kasong malaki ang estafa, falsification of documents, at ang mas masakit, ang pagnanakaw ng ari-arian mula sa isang matandang may sakit. Ang golden moment ni Tess ay nangyari nang marahan siyang lumapit sa mahabang mesa ng mga VIP. Sa gitna ng mga baso ng champagne na hindi na nainom, dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang singsing sa kasal sa ibabaw ng puting tela. Ang kislap ng ginto sa ilalim ng ilaw ng chandelier ay tila isang huling paalam sa 10 taon ng kanyang pagkakakulong. Wala nang bigat sa kanyang daliri, wala nang bigat sa kanyang puso. Nang mapagtanto ni Ricardo na wala na siyang takas, bigla siyang lumuhod sa paanan ni Tess. Ang kanyang mga luha ay nagmantsa sa kanyang muka habang ang kanyang boses ay naging isang kaawa-awang pagmamakaawa. Tess, parang awa mo na. Huwag mong gawin ito sa akin. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Isipin mo ang utang na loob mo sa akin nung kinuha mo ako bilang asawa mo. Magbabago ako, Tess, pangako. Tumingin si Tess sa kanya. Walang galit, walang poot. Tanging isang malalim na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Hanggang saan kayang ibaba ng isang tao ang kanyang sarili kapag ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay naglaho na sa hangin? Ang bawat hikbi ni Ricardo sa paanan ni Tess ay tila isang hungkag na tunog ng isang bumagsak na pader na gawa sa karton. Ang lalaking dati ay tinitingala bilang hari ng kanyang sariling mundo ay nakaluhod na ngayon. Ang mga kamay na dati ay marahas na nagtuturo ay nakakapit sa laylayan ng pulang bestida ni Tess. Dinudumihan ito ng kanyang mga luha at pawis. Ang bawat pagmamakaawa nito ay puno ng desperasyon. Binabanggit ang bawat alaala ng kanilang nakaraan na tila ba ang mga yon ay sapat na pambayad sa lahat ng kanyang kataksilan. Tess, parang awa mo na. Huwag mo akong iwan sa ganitong kalagayan. Naalala mo ba noong nagsisimula pa lang tayo? Noong wala tayong pambili ng pagkain at ako ang gumagawa ng paraan, isipin mo ang utang na loob mo sa akin. Ang boses ni Ricardo ay basag, puno ng panginginig na dulot ng matinding takot sa madilim na rehas na naghihintay sa kanya. Marahan siyang tiningnan ni Tess. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na awa para sa isang taong hindi man lang natutong pahalagahan ang tunay na pagmamahal. Dahan-dahang ginalaw ni Tess ang kanyang paa upang kumawala sa pagkakahawak ni Ricardo. Ang kanyang kilos ay kasing gaan ng hangin, ngunit kasing tigas ng bakal. Ang utang na loob ko, Ricardo, ay matagal ko nang binayaran. Binayaran ko yon ng 10 taon ng aking buhay, ng bawat gabi na hindi ako natulog para ayusin ang mga kalat mo, at ng bawat luhang pumatak habang pinagmumukha mo akong tanga sa harap ng ibang tao. Tapos na ang obligasyon ko sa'yo. Ang mahinahong sagot ni Tess na ang bawat pantig ay tila isang pinal na hatol. Ngayon, ang batas naman ang dapat mong harapin. Sila naman ang bayaran mo sa lahat ng ninakaw mo. Kasunod nito ay ang marahas na paghila ng mga opisyal kay Ricardo patungo sa labas ng bulwagan. Ang bawat hakbang nila ay nagresulta sa tunog ng pagkaskas ng sapatos sa sahig habang si Ricardo ay patuloy na sumisigaw ng kanyang pangalan. Ang kanyang mga hiyaw ay uant-unting humihina hanggang sa muli itong lamuniin ng katahimikan ng gabi. Walang lumingon sa kanya. Ang mga panauhin na dati ay sumasamba sa kanyang kayamanan ay abala na ngayon sa pag-iwas sa gulo. Tila mga daga na tumatakas mula sa isang lumulubog na barko. Lumabas si Tess mula sa gusali. Iniwan ang mga abo ng kanyang nakaraan sa loob ng bulwagang iyon. Ang sariwang hangin sa labas ay humaplos sa kanyang mukha, nagdadala ng amoy ng paparating na umaga. Ang langit ay nagsisimula nang magbago ang kulay mula sa madilim na asul patungo sa malambot na kulay ube, isang tanda na ang kadiliman ay may hangganan. Naglakad siya patungo sa kanyang sasakyan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng gaan, na tila ba ang isang malaking pasanin ay naalis sa kanyang likuran. Sa unang pagkakataon makalipas ang maraming taon, naramdaman ni Tess
na siya ang may hawak ng manibela ng kanyang sariling buhay. Tumuloy siya sa ospital upang dalawin ang kanyang ina. Ang mga pasilyo ay tahimik, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kagamitang medikal na nagbabantay sa bawat hininga ng mga pasyente. Pagpasok niya sa silid ni Nanay Rosa, natagpuan niya ang matanda na mahimbing na natutulog. Ang kanyang muka ay payapa sa ilalim ng malambot na liwanag ng bukang liwayway. Umupo si Tess sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay ng ina, at sa katahimikang iyon, naramdaman niya ang tunay na tagumpay. Hindi ito tungkol sa pagkawasak ni Ricardo, kundi tungkol sa muling pagbuo sa kanyang sarili. Nang sumunod na linggo, habang abala si Tess sa pag-aayos ng kanyang bagong opisina para sa Rosa Company, isang anino ang humarang sa liwanag na nanggagaling sa pintuan. Pag-angat niya ng kanyang tingin, bumungad sa kanya ang isang babaeng tila binugbog ng tadhana. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng takot. At ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang mukha ay puno ng mga bamtim na tila mga bakas ng isang marahas na kamay. Mahigpit nitong yakap ang isang batang umiiyak. At ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng isang uri ng desperasyon na tila ba si Tess na lamang ang huli niyang pag-asa sa mundong ito. Paano haharapin ni Tess ang ganitong klasing tawag ng tadhana ngayong nagsisimula pa lamang siyang gamutin ang sarili niyang mga sugat? Isang taon ang lumipas na tila isang mabilis na pag-agos ng ilog na naguhugas sa lahat ng putik ng kahapon. Sa loob ng bagong gusali ng Rosa Company, ang hangin ay hindi na amoy antiseptiko o amoy ng luma at amag na kasinungalingan, kundi puno ng masarap at nanunuot na bango ng sariwang bawang, luya at mga pampalasa ng kanilang tradisyonal na soup. Ang bawat sulok ng opisina ay maliwanag. Puno ng mga bintanang hinahayaan ng sikat ng araw na pumasok at magbigay ng init sa bawat taong nagtatrabaho roon. Sa isang gilid, makikita si Maria, ang babaeng dumating na may bamtim sa mukha noong nakaraang taon, na ngayon ay maayos na ang kalagayan, nakasuot ng malinis na uniforme at may nagniningning na mga mata habang nagtuturo sa mga bagong kasapi ng kanilang foundation. Ang bawat pagtawa ni Maria ay tila isang himig ng tagumpay laban sa karahasan, isang patunay na ang Rosa Company ay hindi lamang isang negosyo, kundi isang silungan ng mga pusong sugatan. Nagtapos na rin sa wakas ang huling pagdinig sa korte para sa legal na paghihiwalay ni Tess at Ricardo. Ang kalayaang matagal nang ipinagkait sa kanya ay pormal na ring naisalin sa kanyang mga kamay. Sa kabila ng lungsod, sa loob ng isang maliit at madilim na selda, si Ricardo ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling kasakiman. Ang tanging kasama ay ang mga dingding na walang pakiramdam at ang pagsisising huli na para sa lahat. Samantala, si Stella ay namataan sa isang maliit at mumurahing video key bar sa labas ng probinsya. Ang kanyang dating kinang ay naglaho na, pinalitan ng isang pagod at kupas na anyo habang naglilingkod sa mga lasing na panauhin para sa ilang barya. Ang bawat isa sa kanila ay umani ng binhing kanilang itanim, habang si Tess ay patuloy na nagdidilig ng mga bagong usbong ng pag-asa. Nang sumapit ang dapit hapon, ang huling sinag ng araw ay marahang tumatama sa mesa ni Tess. Ang katahimikan ng gabi ay nagsisimulang bumalot sa paligid nang marinig niya ang marahang pagbukas ng kanyang pintuan. Pumasok si Mateo Ocampo Jr., ang abogadong tumayo sa tabi niya sa gitna ng kanyang pinakamidilim na laban. May dala itong isang mug ng mainit na chocolate. Ang usok nito ay tila isang malambot na sayaw sa gitna ng malamig na aircon. Lumapit si Mateo. Ang bawat hakbang nito sa alpombra ay walang tunog. At marahan niyang inilapag ang inumin sa harap ni Tess. "It's late, Tess. You should rest. Ipinagluto ka ni Nanay Rosa ng paborito mong kakanin. Pero sabi ko ay, unahin mo muna itong chocolate para makatulog ka ng mahimbing."
Ang malambing na sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay may lalim ng katapatan na hindi pa kailanman naramdaman ni Tess mula sa ibang lalaki. Nang mapansin ni Mateo na tila nilalamig si Tess, hinubad niya ang kanyang suot na itim na coat at marahan itong isinabit sa mga balikat ng babae. Ang init ng tela at ang banayad na amoy ng pabango ni Mateo ay tila isang yakap na nagpaparamdam kay Tess na sa wakas ay ligtas na siya. Walang kailangang sabihin, ang pagtatama ng kanilang mga mata ay sapat na upang maunawaan ang isang damdaming unti-unting namumukadkad sa pagitan ng paggalang at paghanga. Isang tahimik na pangako ito ng isang bagong simula na hindi na kailangan pang ikubli sa dilim. Ang kanilang pagtititigan ay nabasag ng marinig ang tunog ng pagpihit ng seradura ng pinto at ang pagpasok ni Nanay Rosa. Ang matanda ay mukhang masigla at malakas. Ang kanyang mga pisngi ay may kulay na ng buhay at ang bawat kilos niya ay puno ng kagalakan. May dala itong isang tray ng pagkain. Ang amoy nito ay tila isang paalala ng tahanan at ng lahat ng sining na kanilang nabawi. Nanay, bakit gising pa po kayo? Ang tanong ni Tess habang lumalapit sa ina. Ngumiti si Nanay Rosa, isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Gusto ko lang siguraduhin na ang aking reyna ay kumakain ng tama. At mukhang nasa mabuting kamay ka naman pala rito. Ang biro ng matanda habang sumusulyap kay Mateo. Nang gabing iyon, habang magkakasama silang kumakain sa loob ng opisina, naramdaman ni Tess ang isang uri ng kaligayahan na hindi nakadepende sa kahit kanino. Ang bawat subo niya ng pagkain ay tila isang selebrasyon ng kanyang sariling kalakasan. Ang dating basahan na itinapon ni Ricardo ay naging isang matibay na pundasyon ng isang bagong imperyo, isang imperyong itinayo sa katotohanan, malasakit at tunay na pagmamahal. Ngunit sa gitna ng lahat ng tagumpay na ito, may isang katanungang nananatili sa isip ni Tess habang nakatingin siya sa bituin sa labas ng bintana. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad sa isang taong tulad ni Ricardo? At handa na ba siyang harapin ang bukas nang wala ng anumang bakas ng nakaraan? Ang bawat tawa na nagmumula sa hardin ni Tess ay tila isang malambot na musika na humahalo sa banayad na ihip ng hangin sa hapong iyon. Ito ay isang araw ng fiesta, ngunit hindi katulad ng mga marangyang pagdiriwang ni Ricardo na puno ng pagpapanggap. Ang hapagkainang ito ay puno ng mga taong nagmamahalan ng tunay. Ang amoy ng tradisyonal na adobo at ang nanunuot na asim ng sinigang na niluto ni Nanay Rosa ay pumupuno sa bawat sulok ng kanilang tahanan, isang paalala na ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa mga simpleng sandaling pinagsasaluhan ng may malinis na kalooban. Nakaupo si Tess sa dulo ng mesa, pinagmamasdan si Maria na masayang nakikipaglaro sa kanyang anak, at si Mateo na abala sa pagtulong kay Nanay Rosa sa pag-aayos ng mga baso. Wala nang hiya o takot na bumabalot sa kanila. Ang bawat ngiti ay totoo at ang bawat hininga ay malaya mula sa bigat ng nakaraan. Nang sumapit ang takip silim, nagtungo si Tess sa dalampasigan na hindi kalayuan sa kanilang bagong tahanan. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng malambot at basang buhangin ay nag-iiwan ng mga bakas na agad namang binubura ng bawat paghampas ng tubig dagat. Ang tunog ng mga alon na humahaplos sa pampang ay tila isang banayad na bulong ng kalikasan, nagpapaalala sa kanya ng patuloy na ikot ng buhay at ng kakayahan ng mundo na maglinis ng sarili nito. Tumayo siya roon ng mag-isa. Ang kanyang pulang bestida ay malayang sumasabay sa indayog ng hangin, habang ang abot tanaw ay nagkukulay rosas at kahel sa ilalim ng lumulubog na araw. Sa katahimikang yon, naramdaman ni Tess ang huling kurot sa kanyang puso para kay Ricardo. Ngunit hindi ito galit o pagnanais na makitang muli itong maghirap. Ang naramdaman niya ay ang pinal na pagpapatawad, hindi para sa mga kasalanan ng kanyang asawa,
kundi para sa kanyang sariling nakaraan. Pinatawad niya ang kanyang sarili dahil sa pananatili ng matagal sa isang relasyong sumisira sa kanya. Pinatawad niya ang babaeng dating takot at walang boses. Sa pagbitaw niya sa huling bakas ng puot, naramdaman ni Tess ang isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman maibibigay ng anumang tagumpay sa negosyo. Siya ay buo na. At sa wakas, siya ay malaya na. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila naging kasing linaw ng tubig sa kristal na bukal. Sa loob ng kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang isang katotohanang nais niyang ibahagi sa lahat ng mga kababaihang nakikinig sa kanyang kwento. Ang totoong lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang tiniis o sa tindi ng sakit na kaya niyang lamunin ng tahimik. Ang tunay na lakas ay nasa tapang na tumayo, bumalik sa sariling dignidad at magkaroon ng paninindigang iwanan ang lahat ng bagay na hindi na nagbibigay ng pagpapahalaga sa kanyang kaluluwa. Ang bawat pagtatapos ay isa lamang nakatagong simula ng isang mas magandang bukas. Sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, ang kwento ni Tess ay nagsisilbing isang maningning na liwanag para sa mga pusong nasa gitna ng dilim. Ipinapaalala nito sa atin na kahit gaano katindi ang pagtataksil, kahit gaano kalalim ang sugat, palaging may puwang para sa paghilom at pagsisimula muli. Ang hustisya ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte, kundi sa bawat sandaling pinipili nating mahalin ang ating sarili ng higit sa pagmamahal na ibinibigay natin sa mga taong hindi tayo karapat-dapat. Ang bukas ay hindi na nakakatakot. Ito ay isang puting papel na handa ng sulatan ng isang bagong kabanata ng kaligayahan, tagumpay, at tunay na pag-ibig. Bilang inyong tagapagsalaysay, ang aking personal na pagkilala ay para sa bawat Tess na kasalukuyang nakikinig. Kayong mga bayani, sa loob ng inyong mga tahanan, huwag ninyong kakalimutan na kayo ang reyna ng inyong sariling buhay. Ang inyong mga sakripisyo ay mahalaga, ngunit ang inyong kaligayahan ay higit na mas mahalaga. Nawa ay magsilbing inspirasyon ang kwentong ito upang mahanap ninyo ang inyong sariling tinig, ang inyong sariling kulay pulang bestida, at ang inyong sariling landas patungo sa liwanag.